Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria at muli ninyo akong samahan dito sa Kwentong Puso Tipem Giving, kung saan ang bawat pintig ng puso ay mayroong kwentong nais ibahagi. Sabi nila, may dalawang bagay na kayang sumira sa pinakamatibay na pundasyon, ang pagtataksil ng isang minamahal at ang pananahimik ng isang pamilyang dapat sana iyong kanlungan. Paano kung ang dalawang dagok na ito ay dumating sa iyo ng sabay-sabay? Mananatili ka pa bang nakatayo? Anong, anong ginagawa ninyo? Ang boses ni Kia ay halos pabulong lang, isang mahinang tunog sa katahimikan ng sarili nilang sala. Ngunit sapat na yon para mapatigil ang mundo ng 2 taong nasa harapan niya. Si Carl, ang kanyang mapapangasawa, at si Cami, ang kanyang kakambal. Nakita ni Kia ang pagkataranta sa mga mata nila. Ang mabilis na pag-aayos ni Cami sa butones ng kanyang bestida. Ang pag-atras ni Carl na para bang nahuli sa isang krimen. At sa isang iglap, ang lahat ng pangarap na binuo ni Kia ay gumuho. Nagsimulang umugong ang kanyang tainga. Hindi niya marinig ang sinasabi ni Carl, ang mga salitang, "Let me explain," na paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang kapatid, ang parehong mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw, na ngayon ay puno ng kasalanan. Bakit? Iyon lang ang tanong sa isip niya. Bakit? Ang bigat ng paper bag na dala niya ay biglang naramdaman ni Kia. Sa loob niyo ay isang kahon ng paboritong leche flan ng kanilang ina. Pasalubong niya dapat para sa hapunan. Isang munting sorpresa na nauwi sa isang bangungot. Kia, please, hindi ito ang iniisip mo. Pagmamakaawa ni Cami, na unti-unti nang lumalapit sa kanya, ang mga kamay ay nakaabang para humawak. Itinaas ni Kia ang kanyang kamay. Isang senyas na huwag itong lumapit. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit at pagkasuklam. At sa gitna ng tensyon na yon, bumukas ang pinto. Ano ang kaguluhan nito? Ang boses ng kanilang ina, si Aling Martha, ay pumuno sa silid. Nakita nito ang tatlo, si Kia na nakatayo na parang estatwa, si Carl na hindi mapakali, at si Cami na nagsimula ng humikbi. At gaya ng dati, kay Cami ito unang lumapit. "Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Si ate, Nay!" Sumbong ni Cami, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Inaaway niya po ako, pinagbibintangan niya kami ni Carl. Tumingin si Aling Martha kay Kia. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal, ay ngayon ay nanlilisik sa galit. "Ano na naman ito, Kia? Hindi ka pa ba napapagod sa pagseselos mo sa kapatid mo?" "Nay, nakita ko sila." Halos hindi makapaniwalang sagot ni Kia. "Nakita ko po." "Ang alin? Ang nakita mong nag-uusap sila?" Putol ni Aling Martha sa sasabihin niya. "Alam mo ba kung gaano ka-stress ang kapatid mo sa trabaho? Tinutulungan lang siya ni Carl. Pero ikaw, imbes na intindihin, puro mali siya ang nasa isip mo." "Pero Nay, wala kang utang na loob." Ang sigaw ni Aling Martha ay parang sampal na dumapos sa pisngi ni Kia. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Isinakripisyo ng kapatid mo ang lahat para sa pamilyang ito. At ito ang igaganti mo sa kanya? Pagbibintangan mo siya? Sisiraan mo siya sa sarili niyang pamamahay? Sa bawat salita ng ina, lalong nadudurog si Kia. Ang ina na pinagsilbihan niya. Ang ina na minahal niya ng buong puso. Bumitaw ang pagkakahawak ni Kia sa paper bag. Isang malakas na kalabog. Ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang kahon ng leche flan sa sahig. Ang matamis na syrup ay kumalat sa makintab na baldosa, parang gintong dugo mula sa isang pusong sinaksak. Napatitig si Aling Martha sa sahig at lalo lang nag-apoy ang galit nito. Itinuro nito ang pinto. "Kung ganyan kasama ang ugali mo, kung ganyan kadumi ang isip mo, lumayas ka sa pamamahay na ito.
Ngayon din. Walang salitang lumabas sa bibig ni Kia. Para siyang manhid. Tumalikod siya. Hindi na lumingon pa. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Kinuha ang isang maliit na maleta at inilagay ang ilang damit. Ang bawat galaw niya ay mabagal, mekanikal. Pagbaba niya, naroon pa rin sila. Si Carl, nakayuko. Si Cami, umiiyak sa balikat ng kanilang ina. At si Aling Martha, na may matigas na ekspresyon sa mukha. Walang pumigil sa kanya. Naglakad si Kia palabas ng pinto, palagpas sa nagkalat na leche flan sa sahig. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. At pagkatapos, ang masakit na tunog ng paglock ng gate. Nakatayo siya ngayon sa labas ng kalsada, yakap ang isang maliit na maleta, habang unti-unting lumalamon ang dilim ng gabi. Ang tahanan na minsan niyang tinawag na kanya ay sarado na para sa kanya. Wala na siyang pamilya, wala na siyang babalikan. Ang tunog ng pagsara ng gate ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Kia, kahit na matagal nang napalitan iyon ng ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Bawat busina, bawat pagdaan ng jeep ay tila isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot, habang ang sa kanya ay biglang huminto. Niyakap niya ang sarili. Ang lamig ay hindi lang dahil sa simoy ng hangin. Ito ay isang lamig na nanggagaling sa loob. Isang panlalamig na kumakalat mula sa kanyang dibdib, palabas sa dulo ng kanyang mga daliri. At pagkatapos, pumatak ito. Isang butil. 2. Hanggang sa ang mahinang ambon ay naging isang buhos ng ulan. Nababasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit. Ang mamahaling leather na sapatos na regalo sa kanya ni Carl ay unti-unti nang nilalamon ng duming umaagos sa kalsada. Wala siyang pakialam. Naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng poste at mga gusali ay nagmimistulang mga bituin na malabo at malayo, natutunaw sa likod ng kanyang mga luhang humahalo sa ulan. Sino ang tatatawagan niya? Ang mga kaibigan niya sa law firm? Hindi. Ano ang sasabihin niya? Na ang perpekto niyang buhay, ang buhay na kinaiinggitan ng marami, ay isang kasinungalingan? Ang hiya, ang kahihiyan ay mas mabigat pa kaysa sa basang-basa niyang damit. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitingnan ang listahan ng mga kontak. Ang bawat pangalan ay isang pinto na hindi niya kayang katukin. Hanggang sa nakita niya ang isang pangalan doon sa dulo. Isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan para sa ganitong bagay. Carter. Nag-alinlangan siya, pero ang ulan ay lalong lumalakas. Ang lamig ay tumatagos na sa kanyang mga buto. Wala na siyang lakas na mag-isip. Wala na siyang pagpipilian. Pinindot niya ang call button. 2 ring lang. Kia. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado. Walang pagkagulat, walang paghuhusga. Tila ba inaasahan na nito ang tawag niya. Hindi makapagsalita si Kia. Ang tanging narinig ni Carter ay ang pautal-utal niyang paghikbi, kasabay ng malakas na patak ng ulan. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, muling nagsalita si Carter, mas malumanay, mas direkta. Saan ka? Iyon lang. Hindi anong nangyari. Hindi bakit ka umiiyak. Isang simpleng tanong na nangangailangan ng isang simpleng sagot. Tumingala si Kia. Sinubukang basahin ang pangalan ng kalye sa isang lumang karatula. Sinabi niya ang lokasyon. Ang boses ay basag at paos. Huwag kang aalis dyan, sabi ni Carter. Parating na ako. At ibinaba na nito ang telepono. Hindi alam ni Kia kung gaano siya katagal naghintay. 5 minuto? 10 minuto? O baka 1 oras na. Ang oras ay tila tumigil sa pagtakbo. Ang alam lang niya ay nakatayo siya roon, basang sisiw, nanginginig, hanggang sa may isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanya. Isang luma, kulay silver na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto sa passenger side.
Si Carter. Lumabas ito ng sasakyan, hindi alintana ang malakas na ulan. Walang salitang namutawi sa bibig niya. Lumapit lang ito kay Kia. Hinubad ang suot na denim jacket at maingat na ipinatong sa nanginginig niyang mga balikat. Ang init mula sa jacket at mula sa taong nagbigay nito, ang unang totoong init na naramdaman ni Kia sa gabing iyon. Inalalayan siya ni Carter papasok sa kotse, isinakay ang kanyang maliit na maleta sa likod at pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Tahimik lang sila sa loob ng kotse. Ang tanging maririnig ay ang humahampas na ulan sa bintana at ang ritmiko na tunog ng windshield wiper. Tumingin si Kia sa labas. Ang mga pamilyar na kalsada ng Marangyanilang subdivision ay unti-unting napapalitan ng mas simple, mas makitid na mga kalye. Huminto sila sa harap ng isang luma, ngunit malinis na apartment building na may 3 palapag. "Dito muna tayo," mahinang sabi ni Carter. Sumunod lang si Kia. Umakyat sila sa hagdanan hanggang sa 2 palapag. Kinuha ni Carter ang isang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Ang bumungad kay Kia ay isang espasyo na malayong-malayo sa kinagisnan niya. Isang maliit na sala na may isang bookshelf na puno ng libro, isang maliit na kusina sa gilid, at isang bintanang nakatanaw sa mga bubong ng mga kalapit na bahay. Ang amoy ng kape at lumang papel ay nanunuot sa hangin. Simple, payapa, pumasok si Kia sa loob. Dala ang bigat ng kanyang nakaraan at ang kawalan ng katiyakan ng kanyang hinaharap. Tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok, pumapatak sa sahig na semento. Para siyang isang refugee sa sarili niyang syudad. Nagising si Kia sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit, kinalimutan niya kung nasaan siya. Inaasahan niyang makikita ang pamilyar na kisame ng kanyang kwarto. Ang malambot na comforter na yayakap sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang simpleng puting kisame na may ilang bahid ng panahon at ang bigat ng isang kumot na malinis, ngunit hindi karangyaan. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakasuot pa rin siya ng damit na suot niya kagabi. Tuyo na ngunit lukot na lukot. Nasa isang maliit na kwarto siya. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintana. Iyon lang. Bumukas ang pinto ng kwarto. Si Carter may dalang isang tasa. "Kape," sabi nito, na may bahagyang nangiti. Inilapag nito ang tasa sa isang maliit na mesa sa tabi ng "Okay ka lang?" Tumangulang si Kia. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang salamat ay parang kulang na kulang para sa ginawa nito. "Magpahinga ka lang muna dyan," sabi ni Carter. "Ipaghahanda kita ng almusal. Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo." Walang magtatanong. Naiwan muling mag-isa si Kia. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang mga palad. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tunog ng buhay. Ang tahol ng aso, ang sigaw ng nagtitinda ng pandesal, ang tawanan ng mga batang naglalaro. Buhay na simple at totoo. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang tumayo. May nakahandang tuwalya at ilang damit sa ibabaw ng aparador. Isang simpleng t-shirt at pajama pants na halatang kay Carter. Naligo siya at nagbihis. Kahit maluwag ang mga damit, nagbigay iyon ng kakaibang kapanatagan. Paglabas niya ng kwarto, naamoy niya ang sinangag at itlog. Nakahanda na ang almusal sa isang maliit na mesa para sa 2. Tahimik silang kumain. Hindi pinilit ni Carter na magkwento si Kia. Hinayaan lang niya itong kumain. Hinayaan lang niya itong huminga. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang malakas at masiglang katok. "Carter! Anak! Dala ko na ang paborito mong adobo." Binuksan ni Carter ang pinto at bumungad ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. May maamong mukha, ngunit matatalasan na mga mata. Dala nito ang isang maliit na kaserola. "Tita Lorna," bati ni Carter sabay mano.
Pumasok ang babae sa loob. Agad nitong nakita si Kia. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi mapanghusga. Aba, may bisita ka pala, sabi nito. At dire-diretsyong inilapag ang adobo sa mesa. Magandang umaga, Hija. Magandang umaga po, mahinang sagot ni Kia. Tita, si Kia po. Kaibigan ko, pakilala ni Carter. Tinitigan ni Tita Lorna si Kia mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pamumugto ng mga mata, ang bakas ng sakit sa kanyang mukha, ang suot niyang damit na halatang hindi kanya. Tumango-tango ito na parang naiintindihan na ang lahat kahit walang nagsasalita. Kumuha ito ng isang plato, nilagyan ng kanin at ng bagong luto niyang adobo at inilapag sa harap ni Kia. Kumain ka pa, Hija, sabi ni Tita Lorna. Mukhang kailangan mo ng lakas. At pagkatapos, umupo ito sa tapat niya, hindi para mag-usisa, kundi para samahan lang siya. Sa gitna ng pagkain, biglang nagsalita si Tita Lorna habang nakatingin sa malayo. Alam mo, ang buhay, parang pagluluto ng adobo. Minsan, kailangan mong hayaan lang kumulo ng matagal. Kahit masakit sa mata ang usok, kahit nakakapaso ang init. Pero sa huli, kapag tama na ang lambot, iyon ang pinakamasarap. Hindi alam ni Kia kung bakit. Pero sa mga simpleng salitang iyon, nagsimulang mamasa muli ang kanyang mga mata. Siguro dahil iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras na may isang taong hindi niya kaano-ano ang nagparamdam sa kanya na naiintindihan siya. Hinawakan ni Tita Lorna ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit mainit. Huminga ka muna, Hija. Dito, walang huhusga sa'yo. At doon, sa maliit na apartment sa Barangay San Roque, sa harap ng almusal na inihanda ng isang kaibigan at adobo, na niluto ng isang bagong kakilala, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Kia ang isang maliit na hibla ng pag-asa. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Umalis ka na lang. Huwag mo nang guluhin ang pamilya. Ang mga salita sa text message ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Kia. Huwag mo nang guluhin ang pamilya. Sino ang nagpadala noon? Si Cami? Si Carl? O baka ang sarili niyang ina? Ang isiping iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa sumunod na 2 araw, ginawa ni Kia na bilangguan ang munting kwartong ipinahiram sa kanya ni Carter. Lumalabas lang siya para kumain. At kahit paano, ay pilit nang ngumingiti kay Carter at Tita Lorna. Pero ang isip niya ay lumilipad sa malayo. Tinititigan niya ang kanyang cellphone. Hinihintay ang tawag na alam niyang hindi darating. Ang tawag mula sa kanyang ina na magsasabing, "Umuwi ka na anak, nagkamali ako." Pero ang tanging dumating ay katahimikan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinapanood ang mga batang naghahabulan sa kalsada, pumasok si Carter sa kwarto. May dala itong folder. Kia, panimula nito, maingat sa bawat salita. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero may hihingin sana akong pabor. Hindi umimik si Kia. May kapitbahay kasi kami, si Aling Nene. Nagtitinda siya ng banana Q sa may kanto. Pagpapatuloy ni Carter. Bigla na lang siyang pinaalis doon ng may-ari ng isang bagong bukas na convenience store. May pinapakita raw na permit pero hindi maintindihan ni Aling Nene. Baka pwede mong sulyapan lang. Umiling si Kia, hindi nakatingin kay Carter. Hindi ko kaya, Carter. Pasensya na. Ang salitang batas, kaso, problema. Lahat ng yon ay parte ng buhay na pilit niyang tinatalikuran. Sige, okay lang. Naiintindihan ko. Malumanay na sagot ni Carter, kahit na bakas sa boses nito ang pagkadismaya. Kinuha nito ang folder at lumabas ng kwarto. Narinig ni Kia ang pag-uusap nila sa labas. Ang nag-aalalang boses ni Aling Nene
at ang sumusukong tono ni Carter. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo at sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Aling Nene, isang matandang babae na halatang hirap na sa buhay, hawak-hawak ang isang papel na nanginginig. At sa tabi nito, isang lalaking nakauniforme ng convenience store, mayabang na nakapamewang. Sabi sa inyo, Aling Nene, bawal na kayo dyan. Obstruction daw kayo, ayon sa city ordinance. Sigaw ng lalaki. Pero iho, 20 taon na akong nagtitinda doon. Umiiyak na pakiusap ng matanda. Doon na kumulo ang dugo ni Kia. Ang arogansya sa boses ng lalaki, ang kawalang katarungan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Kia. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Anong city ordinance ang sinasabi mo? Tanong ni Kia. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagulat ang lalaki. Ano? Sino ka ba? Ako ang abogada ni Aling Nene. Matatag na sagot ni Kia. Patingin ng permit na sinasabi mo at pakituro sa akin ang eksaktong section ng ordinance na nagsasabing bawal siyang magtinda doon. Natigilan ng lalaki. Biglang nawala ang kayabangan nito. Ipinakita nito ang papel at sa isang tingin lang ay alam na ni Kia. Ito ay isang simpleng business permit, hindi isang court order o eviction notice. Ang permit na ito ay para sa tindahan ninyo, paliwanag ni Kia. Ang bawat salita ay malinaw at matalas. Wala itong kapangyarihan na magpaalis ng sinuman sa pampublikong lugar, lalo na kung may hawak na vendor's permit si Aling Nene mula sa barangay. Ang ginagawa ninyo ay harassment. Namutla ang lalaki. Nagkatinginan sila ni Aling Nene na ngayon ay nakatingin kay Kia na may halong pagkamangha at pasasalamat. Si Carter naman ay nakangiti sa gilid. Walang nagawa ang lalaki kundi umalis na lang na nakayuko. Niyakap ni Aling Nene si Kia. Salamat, Hija. Salamat. Akala ko, wala na akong pag-asa. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Kia ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Respeto. Hindi awa. Hindi panghuhusga. Respeto para sa kanyang kaalaman at kakayahan. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang huminga siyang muli. Bumalik siya sa loob ng apartment na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Binuksan niya ang kanyang laptop sa unang pagkakataon. May pumasok na email. Galing ito sa law firm ni Carl. Ang subject, Notice of Temporary Suspension of Joint Assets. Binuksan niya ito. Ang mga legal na terminong pamilyar sa kanya ay bigla na lang naging mga sandata na nakatutok sa kanya. Sinasabi sa email na dahil sa kanilang personal issues, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanilang dalawa. Kasama na ang condominium unit na pinag-ipunan nila para sa kanilang kinabukasan, ay temporarily frozen pending review. Isang galaw para hindi siya makakuha ng kahit isang sentimo. Isang galaw para paralisahin siya. Isinara ni Kia ang laptop. Napatayo siya at humarap sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili, ang pagod niyang mukha, ang buhok na walang ayos, ang suot na damit na hiram. Ito ba ang bagong Kia? Isang biktima? Isang talunan? Hindi. Tinitigan niya ang babae sa salamin at sa likod ng lahat ng sakit at pagod, nakita niya ang kislap ng apoy sa mga mata nito. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng namatay. Huminga siya ng malalim at bumulong sa kanyang refleksyon. Abogada ka, Kia. Hahayaan mo na lang ba silang tapak-tapakan ka? Ang apoy na muling nag-alab sa puso ni Kia ay hindi namatay. Sa halip, ito ay naging isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Isang liwanag na nagbigay sa kanya ng focus. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang maintindihan kung bakit. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Tita Lorna na magligpit sa karinderya nito, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tita, panimula niya habang pinupunasan ng isang baso. Yung sinabi ni nanay,
Yung tungkol sa utang na loob, ano po ba talaga ang nangyari? Huminto sa pagbilang ng kita si Tita Lorna. Bumuntong hininga ito, isang malalim na hininga na tila ba nanggaling pa sa nakaraan. Tinitigan nito si Kia at sa mga mata nito ay nakita ni Kia ang awa at pag-aalala. Sigurado ka bang gusto mong malaman, Hija? Tanong nito. Tumango si Kia. Kailangan ko po. Umupo si Tita Lorna sa isang silya, isinandal ang likod na tila pagod na pagod. Mga 10 taon na ang nakalipas, panimula nito. Nasa kolehiyo ka pa noon, abalang-abala sa pag-aaral para maging abogada. Ang negosyo ng pamilya ninyo, hindi mo alam, pero malapit nang bumagsak. Natigilan si Kia. Hindi niya iyon alam. Ang alam niya lang ay biglang naging mahigpit ang kanilang budget. Pero hindi niya inakalang ganoon kalala. May isang malaking transaksyon na pumalpak. Pagpapatuloy ni Tita Lorna. Isang pagkakamali sa accounting. Milyones ang mawawala. Masisira ang pangalan ng tatay mo. At sa gitna ng lahat ng gulo, biglang umamin ang kapatid mo. Si Kami? Gulat na tanong ni Kia. Oo, si Kami. Kaka-18 lang niya noon. Sa harap ng nanay at tatay mo, sinabi niya, ako po ang may kasalanan. Ako po ang nagkamali ng input sa computer. Inako niya ang lahat ng sisi. Hindi makapaniwala si Kia. Pero, hindi naman marunong sa accounting si Kami. Eksakto, sabi ni Tita Lorna na may diin sa bawat salita. Pero sa sobrang gulat at taranta ng mga magulang mo, naniwala sila. Ang nakita nila ay isang batang babae na buong tapang na isinakripisyo ang sarili para iligtas ang pamilya. Isang bayani. Mula sa araw na yon, naging santo si Kami sa paningin ng nanay mo. Ang tingin niya sa kanya ay isang marupok na anghel na kailangang protektahan sa lahat ng oras dahil meron siyang malaking utang na loob dito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Kia. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pagiging paborito, ang laging pagkampi, ang bulag na pagtitiwala. Pero may isang bagay na hindi tumutugma. Si Kami na kilala niya ay hindi gagawa ng ganoong sakripisyo. At bigla, parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala. Isang imahe mula sa gabing iyon, 10 taon na ang nakalipas. Naaalala niya ang pag-iyak ng kanyang ina, ang pag-aalala ng kanyang ama, at si Kami na nakayuko sa isang sulok. At naaalala niya, nang mag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata, may nakita siyang isang saglit na ngiti. Isang munting damang ngiti na puno ng tagumpay na nooy hindi niya naintindihan. Parang may kumurot sa puso niya. Isang napakasakit na katotohanan. Isang palabas. Bulong ni Kia sa sarili. Lahat iyon. Isang malaking palabas. Kinagabihan, hindi makatulog si Kia. Ang kwento ni Tita Lorna ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Paano nagawa ni Kami iyon? Paano niya nalinlang ang lahat? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Carter. May dala itong isang luma at maalikabok na kahon. Sorry sa abala, sabi nito. Nililinis ko lang yung mga lumang gamit ni Papa. Baka kailangan ng itapon ng iba. Ang ama ni Carter ay isang accountant na pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Umupo ito sa sahig at sinimulang buklatin ang mga lumang dokumento, mga resibo, mga lumang papeles, mga notebook. Kinuha ni Carter ang isang maliit at itim na logbook. Pinagpagan niya ito at binuklat. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ito yung mga kliyente niya noon, sabi ni Carter habang binabasa ang mga nakasulat. Bigla itong natigilan. Tinitigan nito ang isang pahina. Muli niya itong binasa at pagkatapos ay tumingin ito kay Kia. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Kia! Sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Halika, tignan mo to. Lumapit si Kia. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Itinuro ni Carter ang isang entry sa itim na logbook.
Ang sulat kamay ng kanyang ama ay maliit ngunit malinaw. Reyes Family Corp. Irregular cash withdrawal, 250,000 piso. Follow-up mula CR Cami Reyes. Hindi ito matibay na ebidensya. Isa lang itong nota ng isang accountant sa kanyang sarili. Pero para kay Kia, ito na ang kumpirmasyon. Ang hinala niya ay may basihan. May nangyaring hindi tama 10 taon na ang nakalipas. Anong plano mo? Tanong ni Carter. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Puno ng pag-aalala. Tumingin si Kia mula sa logbook papunta sa mga mata ni Carter. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, ang nakita sa kanyang mukha ay hindi na sakit o kalituhan, kundi determinasyon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sabi niya, ang boses ay matatag at kailangan ko ng tulong ng isang profesional. Kinabukasan, gamit ang natitira pa niyang personal na ipon, kumuha si Kia ng isang private investigator, isang dating pulis na nire-rekomenda ng isa sa kanyang mga professor sa law school. Ibinigay niya rito ang lahat ng impormasyon na mayroon siya. Ang kwento ni Tita Lorna, ang kopya ng entry sa logbook ni Mr. Celis at ang pangalan ng posibleng sangkot. Habang nagtatrabaho ang investigador, sinubukan ni Kia na maging produktibo. Ang pagtulong niya kay Aling Nene ay naging usap-usapan sa maliit na komunidad ng Barangay San Roque. May isa pang lumapit, isang labandera na hindi binayaran ng tama ng kanyang amo. Sumunod ang isang trooper na may problema sa boundary. Naging regular na ang eksena sa karinderya ni Tita Lorna. Sa pagitan ng amoy ng nilagang baka at sinigang na baboy, may isang sulok doon kung saan nakaupo si Kia. Matiyagang nakikinig sa mga problema ng mga tao at nagbibigay ng payong legal. Isang hapon, dinatnan ni Kia si Carter sa sulok na yon. May inaayos itong isang lumang mesa at 2 silya. Kumuha ito ng isang piraso ng karton at isang pentel pen. Sa magaspang ngunit klarong sulat, isinulat nito, libreng payong legal, attorney. Kia Reyes, isinabit niya ito sa pader sa likod ng mesa. Tumingin si Carter kay Kia at ngumiti. Para mas opisyal, sabi nito. Naramdaman ni Kia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa simpleng gawa na yon, naramdaman niya ang suporta na hindi niya kailanman nakuha mula kay Carl. Hindi ito suporta na nakabase sa pera o sa itsura. Ito ay suporta na nakaugat sa paghanga at paniniwala sa kanyang kakayahan. Dumami ang mga lumalapit sa kanya. Ang bawat kasong nalulutas niya, gaano man kaliit, ay tila isang pirasong nagbabalik sa kanyang nawawalang kumpiyansa. Unti-unti, ang lungkot sa kanyang mga mata ay napapalitan ng kislap ng layunin. Ang sama nila ni Carter ay lalo ring lumalim. Hindi na lang sila magkaibigan. Sila ay naging magkakampi. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, sabay silang magkakape habang nagpapalitan ng kwento. Natuklasan ni Kia ang isang mundong simple pero puno ng kahulugan. Isang mundong malayong-malayo, sa peke at manhid na mundo kung saan siya lumaki. Isang abalang Sabado ng hapon. Puno ang karinderya. May 2 kliyente na naghihintay para kay Kia. Abala si Tita Lorna sa pag-aasikaso ng mga order. Biglang may isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng kalye ng San Roque. Ang lahat ay napatingin nang bumukas ang pinto nito. Mula sa loob, lumabas ang isang babaeng nakaputing bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay puno ng pinagsamang lungkot at pag-aalala. Isang ekspresyon na kabisadong-kabisado na ni Kia. Si Cami. Naglakad ito papasok sa karinderya. Ang mga mata ay diretso at nakatutok lamang sa iisang tao. Kay Kia. Napatigil ang lahat. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ate, sabi ni Cami. Ang boses ay malambing at puno ng pagsusumamo. Kailangan nating mag-usap.
Ang buong karinderya ay natahimik. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa dalawang babae na magkaharap. Magkamukha ngunit magkaibang magkaiba. Si Kia, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, matatag na nakatayo sa kanyang munting espasyo. At si Cami, na parang isang mamahaling porselana na naligaw sa isang kusinang bayan. Ate, ulit ni Cami. Ang boses ay nanginginig na para bang siya ang tunay na biktima. Please, mag-usap tayo. Kahit saglit lang, yung tayong dalawa lang. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Kia. Mabilis na umiwas si Kia. Ang pag-iwas niya ay hindi marahas, ngunit malamig at pinal. Lahat ng kailangan nating pag-usapan, Cami, pwede nating sabihin dito. Sagot ni Kia. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng init. Nakita ni Kia ang pagkislap ng inis sa mga mata ng kapatid, ngunit mabilis din itong napalitan ng pamilyar na itsura ng kalungkutan. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata nito. Ate, paano mo nagagawa sa akin to? Humikbi si Cami. Sa harapan ng maraming tao? Hindi mo ba naaalala? Tayo to. Kakambal kita. Lahat ng sikreto mo alam ko. Lahat ng pangarap natin, sabay nating binuo. Ang bawat salita ay isang patalim na idinisenyo para saksakin ang puso ni Kia, para gisingin ang mga alaala ng nakaraan, para iparamdam sa kanya na siya ang masama. Nagmamahalan kami ni Carl. Pagpapatuloy ni Cami, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang perpektong pisngi. Hindi namin sinasadya. Nangyari lang. Pakiusap. Ate, hayaan mo na kaming maging masaya. Huwag mo namang sirain ang happiness namin. Hindi umimik si Kia. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat ng kanyang drama. Hinayaan niyang marinig ng lahat ang kanyang mga kasinungalingan. Sa bawat pagikbi ni Cami, lalong tumitigas ang puso ni Kia. Hindi na siya ang dating Kia na madaling mauto sa mga luha. Ang mga luhang iyan, nakita na niya ang mga yan dati. Iyan ang mga luhang ginamit nito para lokohin ang kanilang ina, para makuha ang lahat ng gusto nito. Nang matapos si Cami, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Ang lahat ay naghihintay sa sasabihin ni Kia. Huminga ng malalim si Kia. Tinitigan niya ang kanyang kapatid, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang estranghero. Tapos ka na. Ang simpleng tanong ay tila isang malakas na sampal kay Cami. Natigilan ito sa pag-iyak. Ang galing mo pa rin, Cami, sabi ni Kia. Ang boses ay mahina ngunit matalas. Ang galing-galing mo pa ring artista. Pero ang performance na yan, napanood ko na. Paulit-ulit. Simula pa noong bata tayo. Lalong natigilan si Cami. Itigil mo na ang pag-iyak, dagdag ni Kia. Hindi na yan gagana sa akin. At doon, binitawan ni Kia ang pinakamatinding salita. Isang pangungusap na simple, ngunit naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, galit at desisyon. Tapos na ako sa mga luha mo, Cami. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng drama sa mukha ni Cami. Ang nakita ni Kia ay ang tunay nitong anyo, isang mukhang puno ng galit at pagkatalo. Bago pa man makapagsalita si Cami, lumapit si Tita Lorna. Tumayo ito sa pagitan ng dalawa, isang matatag na pader. Hindi ito nakatingin kay Kia, kundi diretso kay Cami. Pasensya na, Hija, sabi ni Tita Lorna. Ang boses ay magalang, ngunit walang paligoy-ligoy. Oras na ng pananghalian. Marami kaming customer. Kung tapos na ang sadya mo, maaari ka nang umalis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cami. Tiningnan niya si Tita Lorna. Pagkatapos ay si Kia at ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang kahihiyan ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikod. Nagmartsa palabas ng karinderya at pumasok sa kanyang magarang sasakyan. Nang makaalis ito, dahan-dahang bumalik sa normal ang lahat. Ngunit naiwan si Kia na nakatayo. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nanalo siya sa laban na yon,
pero ramdam niya ang pagod. Ang sakit ng pagputol sa isang ugnayan na minsan niyang iningatan. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang pamilyar na numero. Ang private investigator. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Attorney Reyes, sabi ng boses sa kabilang linya. May maganda akong balita. Nahanap ko na siya. Sino? Tanong ni Kia. Ang dati ninyong family driver, si Mang Tony, at handa na siyang magsalita. Kinabukasan, isang maliit na kapilya sa kabilang bayan ang naging tagpuan nila. Tahimik ang lugar, malayo sa gulo ng syudad. Nakita nila si Mang Tony na naghihintay sa isang bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang mga balikat ay hukot at ang mga kamay ay pinaglalaruan ng isang luma at kupas na sombrero. Pagkakita nito sa kanila, lalo itong hindi napakali. Ang mukha nito ay puno ng takot. Attorney, Sir Carter, bati nito, ang boses ay nanginginig. Mang Tony, salamat po sa pagpunta ninyo. Malumanay na sabi ni Kia. Umupo sila sa tabi nito, nagbibigay ng espasyo para hindi ito makaramdam na ginigipit. Attorney, pasensya na po pero hindi ko yata kaya, sabi agad ni Mang Tony, hindi makatingin ng diretsyo. Matagal na po iyon. Ayoko na pong ungkatin. May pamilya po ako. Nakita ni Kia ang desperasyon sa mga mata nito. Alam niya na hindi gagana ang pagiging agresibong abogada dito. Kailangan niyang maging tao muna. Naiintindihan ko po kayo, Mang Tony, sabi ni Kia. Ang boses ay puno ng simpatiya. Alam ko po ang pakiramdam ng tinatakot, ng pinipilit na manahimik. Iyon po ang ginagawa nila sa akin ngayon. Natigilan si Mang Tony. Tumingin ito sa wakas kay Kia. Pero ang kasinungalingan po, parang sakit. Pagpapatuloy ni Kia. Habang pinapatagal, lalong lumalala, lalong nagnanaknak. Ang kailangan ko lang po ay ang katotohanan. At ipinapangako ko po sa inyo, poprotektahan ko kayo. Hindi ko po kayo pababayaan. Nag-alinlangan pa rin ang matanda. Sa pagkakataong yun, si Carter naman ang nagsalita. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Mang Tony, isang kilos na puno ng suporta. Hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito, sabi ni Carter. Ang simple ngunit sinserong pangungusap na yon, ang tila bumasag sa pader ng takot ni Mang Tony. Huminga ito ng malalim at nagsimula siyang magkwento. Noong araw po na yon, panimula niya, pinahatid po sa akin ni Ma'am Cami. Akala ko po sa mall lang, pero sa isang mamahaling hotel niya ako pinahinto. Naalala niya ang lahat. Ang suot ni Cami, ang kaba nito. Mayroon po siyang kinausap na lalaki doon, mukhang negosyante. Habang naghihintay po ako sa kotse, narinig ko ang ilang bahagi ng usapan nila nang lumabas sila. Ano po ang narinig ninyo? Tanong ni Kia. Mga salita lang po. Palabasin na ikaw ang may kasalanan. Tapos mas malaki ang babalik sa'yo. Hindi ko po naintindihan noon, sabi ni Mang Tony. Pero kinagabihan, nang pumutok ang balita sa bahay ninyo, doon ko po pinagtagpi-tagpi ang lahat. Bakit hindi po kayo nagsalita? Sinubukan ko po. Malungkot na sagot ni Mang Tony. Pero kinabukasan, pinuntahan ako ni Ma'am Cami. Binigyan niya ako ng sobrang may lamang pera. At sinabi niya sa akin, kilala ko kung saan nakatira ang pamilya mo, Tony. Manahimik ka na lang kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila. Isang malamig na kirot ang gumapang sa puso ni Kia. Ang kapatid niya, na kaya palang manakot at magbanta para lang sa pera at kapangyarihan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Kia ang isang panibagong lakas. Mayroon na siyang testigo, mayroon na siyang hawak na katotohanan, ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Pagbalik nila sa karinderya, nag-aabang si Tita Lorna, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kia, tumawag si Aling Nene, umiiyak, sabi nito. May natanggap daw siyang sulat mula sa isang abogado. Sinasabing kakasuhan daw siya
kung hindi siya aalis sa pwesto niya sa loob ng 24 na oras. Ipinakita ni Tita Lorna ang litrato ng sulat na pinadala sa kanya. Nakita ni Kia ang letterhead mula sa law firm ni Carl. Hindi lang si Aling Nene, ang labandera, ang chuper. Lahat ng taong tinulungan niya ay nakatanggap ng iba't ibang klase ng legal na banta. Malinaw ang mensahe. Ginigipit siya ni Carl sa pamamagitan ng pag-ipit sa mga taong walang kalaban-laban. Habang pinapakalma ni Kia si Tita Lorna, may isang delivery rider na pumasok at naghahanap sa kanya. Para po kay Attorney Kia Reyes. Isang brown envelope, formal at opisyal. Nanginginig ang mga kamay ni Kia habang binubuksan ito. Sa loob ay isang dokumentong pamilyar sa kanya. Isang court summons. Binasa niya ang mga nakasulat. Sina Carl De Vera at Cami Reyes ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Hinihiling nila ang buong pagmamay-ari sa lahat ng kanilang joint assets. At sa ilalim ang dahilan, grave emotional damages and psychological distress. Nabitawan ni Kia ang papel. Siya ang kinakasuhan. Siya ang sinasabing nanakit. Ang biktima ang siya ngayong ginagawang kontrabida. Ang court summons ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Para kay Kia, ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung digmaan ang gusto nila, digmaan ang ibibigay niya. Ang maliit na apartment ni Carter ay naging kanilang war room. Ang mesa sa sala, na dati kainan lang, ay napuno ng mga dokumento, mga libro ng batas, at mga tasa ng kape. Si Carter ang naging kanyang aalalay, taga-saliksik, taga-pakinig, at tagapagpalakas ng loob. Si Tita Lorna naman, ang kanilang quartermaster. Tinitiyak na mayroon silang mainit na pagkain at hindi sila nagpapagutom. Hindi tayo pwedeng matalo dito, Kia, sabi ni Carter isang gabi, habang sabay nilang binabasa ang mga kasinungalingang isinulat ni Carl at Cami sa kanilang reklamo. Ang bawat salita ay isang pilipit na bersyon ng katotohanan. Idinisenyo para palabasin na si Kia ay isang selosa, hindi matatag sa emosyon, at mapanirang babae. Hindi tayo matatalo, sagot ni Kia. Kahit na sa loob niya ay may maliit na boses ng pagdududa. Paano niya lalabanan ang isang malaking law firm? Paano niya lalabanan ang pera at impluensya ni Carl? Gabi-gabi, halos hindi sila natutulog. Sinuyod nila ang bawat dokumento. Binuo nila ang timeline ng mga pangyayari. Isinulat nila ang magiging testimonya ni Mang Tony. Tinitiyak na bawat detalye ay tama. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. May mga sandali na napapaupo na lang siya, napapahilamos sa mukha dahil sa pagod at pressure. Sa isa sa mga gabing iyon, habang nakatitig siya sa isang blankong papel, ramdam na ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Doon, lumapit si Carter. Hindi ito nagsalita. Kumuha lang ito ng isang silya, at umupo sa tabi niya, tahimik na nakikiramay. Natatakot ako, Carter. Pag-amin ni Kia sa unang pagkakataon, ang boses ay mahina. Alam ko, sagot ni Carter, pero hindi ka nag-iisa. Dahan-dahang lumipas ang mga araw. Ang paghahanda sa kaso ay naging isang proseso na hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa kanila. Sa gitna ng mga legal jargon at estratehiya, nakita nila ang isa't isa sa paraang hindi pa nila nakikita dati. Nakita ni Kia ang talino at katatagan ni Carter. Nakita naman ni Carter ang tapang at hindi matitinag na prinsipyo ni Kia. Ang pagkakaibigan nila ay dahan-dahang namumulaklak at nagiging isang bagay na mas malalim. Isang gabi, matapos ang isang partikular na nakakapagod na araw, nakatulugan ni Kia ang pagbabasa sa mesa. Nagising siya nang maramdaman ang isang kumot na maingat na ipinapatong sa kanyang mga balikat. Si Carter. Nakatayo ito sa tabi niya. Pinagmamasdan siya. Sa liwanag ng munting ilawan sa mesa, nakita ni Kia ang isang bagay sa mga mata nito. Isang pagtingin na higit pa sa isang kaibigan. Carter,
Magpahinga ka na, Kia, sabi nito. Ang boses ay malambing, pero hindi gumalaw si Kia. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, ang tanging gusto niya ay manatili roon, kasama siya. Salamat, bulong ni Kia. Sa lahat. Lumuhod si Carter sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa buong katawan niya. Matagal na kitang kilala. Kia, panimula ni Carter. Nakita kitang mangarap, magtagumpay, masaktan. At sa lahat ng yon, isa lang ang laging totoo. Ang lakas ng puso mo. Huminga ito ng malalim. Kaya kahit anong mangyari sa korte, pagpapatuloy nito habang tinititigan ang kanyang mga mata, para sa akin, panalo ka na. At nandito lang ako, hanggang sa dulo. Hindi iyon isang deklarasyon ng pag-ibig na puno ng mga bulaklak na salita. Iyon ay isang pangako, isang panata, mas matibay pa sa kahit anong kontrata. At sa gitna ng digmaang kanyang hinaharap, naramdaman ni Kia ang isang kapayapaan. Dahil alam niya, sa laban na ito, mayroon na siyang kakampi. Kinabukasan, isang araw bago ang unang pagdinig, ginising sila ng isang malakas na kalabog mula sa labas. Nagmamadaling lumabas si Carter. Ang pinto ng karinderya ni Tita Lorna na nagsisilbing pansamantala nilang opisina ay nakabukas ng pilit. Pumasok sila sa loob. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang mga upuan ay nakatumba. Ang mesa kung saan sila nagtatrabaho ay ginulo. May hinahanap. Napatakip ng bibig si Kia. Ang folder na naglalaman ng orihinal na kopya ng testimonya ni Mang Tony. Nawawala. Ang eksena sa loob ng karinderya ay parang isang larawan ng kaguluhan. Ang bawat papel na nagkalat sa sahig ay parang isang piraso ng kanilang pag-asa na tinapak-tapakan. Saglit, natulala si Kia. Ito na ba yon? Ang huling dagok bago pa man magsimula ang laban. Kalma, sabi ni Carter. Hinawakan siya sa braso para patatagin. Huminga ka ng malalim. Si Tita Lorna, na narinig ang komosyon, ay nagmamadaling pumasok. Nang makita ang gulo, napasinghap ito. Diyos ko po, anong nangyari dito? Ninakawan tayo, sabi ni Kia. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang testimonya ni Mang Tony. Kinuha nila. Panic. Iyon ang unang emosyon na gumapang sa kanilang sistema. Paano na sila ngayon? Ang testimonya na yon ang pinakamalakas nilang alas. Pero si Kia, na sinanay ng batas na maging kalmado sa gitna ng krisis, ay mabilis na kumilos. Tita, pakitawag po ang barangay. Carter, tulungan mo akong tingnan kung ano pa ang nawala. Habang nagliligpit, napansin ni Kia ang isang bagay. Ang laptop niya ay hindi ginalaw. Ang mga libro ng batas ay nakatayo pa rin. Ang pera sa kaha ni Tita Lorna ay buo. Isa lang ang target nila. Nagkatinginan sila ni Carter. Pareho sila ng iniisip. Ito ay isang babala, isang maruming laro. At sa gitna ng pag-aalala, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kia. Isang ngiting hindi nakita ni Carter at Tita Lorna. Maya-maya, dumating ang tawag na kinakatakutan nila. Si Mang Tony. Attorney? Narinig ko po ang nangyari, sabi nito. Ang boses ay halatang takot na takot. Sign na po yata ito. Hindi ko na po itutuloy. Ayokong madamay ang pamilya ko. Mang Tony, pakiusap. Pasensya na po, attorney, pero buhay ng mga anak ko ang nakataya dito. At ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Kia. Ngayon, ang panik ay totoo na. Wala na silang testigo, wala na silang ebidensya. Anong gagawin natin? Tanong ni Carter. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang muka. Tinitigan siya ni Kia. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. May tiwala ka ba sa akin?
Oo naman, mabilis na sagot ni Carter. Kung ganoon, kailangan nating magtiwala sa plano, sabi ni Kia na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi naintindihan ni Carter kung ano ang ibig sabihin ni Kia, pero tumango na lang siya. Samantala, ang balita tungkol sa panloloob ay mabilis na kumalat sa barangay. Ang mga taong tinulungan ni Kia, si Aling Nene, ang labandera, ang trooper, ay isa-isang dumating. Hindi para mag-usisa, kundi para tumulong. Nagdala sila ng walis, basahan, at pagkain. Sama-sama nilang nilinis ang gulo. Ang bawat piraso ng basurang kanilang dinadampot ay isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ipinapakita nila kay Kia na hindi siya nag-iisa. Ang ginawa sa kanya ay ginawa na rin sa kanilang komunidad. Naantig si Kia sa kanilang ginawa. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng tapang. Hindi na lang ito laban para sa kanya. Ito ay laban na rin para sa kanila. Kinagabihan, bago ang araw ng pagdinig, pinuntahan ni Kia si Mang Tony sa bahay nito. Gabi na at madilim. Nag-usap sila sa kanilang maliit na bakuran. Alam ko pong natatakot kayo, sabi ni Kia. Hindi ko po kayo masisisi. Hindi umimik si Mang Tony. Hindi po ako naparito bilang abogada ninyo. Pagpapatuloy ni Kia. Naparito po ako bilang si Kia. Isang anak na gustong malaman ang katotohanan. Isang tao na tinapakan at niyurakan. Katulad po ninyo. Tumingin si Mang Tony sa kanya. Ang pananahimik po natin ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, sabi ni Kia. Ang boses ay puno ng damdamin. Bukas, tatayo po ako sa korte, kahit mag-isa, kahit walang ebidensya, dahil iyon po ang tama. Pero mas magiging malakas po ang tama kung may kasama. Tumalikod na si Kia para umalis, pero bago pa siya makalayo, nagsalita si Mang Tony. Attorney. Lumingon si Kia. Ano pong oras sa korte bukas? Kinabukasan maagang dumating si Kia sa Hall of Justice. Suot ang isang simpleng itim na blazer, dala ang kanyang briefcase, naglakad siya ng may kumpiyansa. Naghihintay sa kanya si Carter sa labas ng courtroom. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kaya mo to, sabi ni Carter. Kaya natin to. Pagtatama ni Kia. Sabay silang pumasok sa loob. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang silid ay puno ng katahimikan at tensyon. Sa kabilang panig, nakaupo na ang kanilang mga kalaban. Si Carl, mukhang professional sa kanyang mamahaling suit. At sa tabi nito, si Cami, nakasuot ng puti na parabang isang inosenteng anghel. Pero hindi sila ang nakapagpatigil sa paghinga ni Kia. Sa likod nila, sa unang hilera ng mga upuan para sa mga manonood, nakaupo ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita doon, ang kanilang ina, si Aling Martha, at nakaupo ito sa panig ni na Carl at Cami. Ang presensya ni Aling Martha ay parang isang pisikal na bigat na biglang pumatong sa balikat ni Kia. Sa lahat ng posibleng sakit na maiisip niya, ito ang pinakamatindi. Ang makita ang sarili niyang ina, na hayagang kinakampihan ang mga taong sumira sa kanya. Saglit, nanghina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Carter sa kanyang kamay. Isang tahimik na paalala na nandyan ito. Humugot ng lakas si Kia mula roon. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglakad papunta sa kanilang mesa. Hindi na muling lumingon sa kanyang ina. All rise. Ang boses ng bailiff ay pumuno sa silid. Pumasok ang hukom. Nagsimula na ang pagdinig. Ang abogado ni Carl, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging agresibo, ang unang nagsalita. Ipininta niya ang isang larawan ni Kia na puno ng kasinungalingan. Ginamit niya ang kanilang relasyon, ang kanilang mga pangarap, at binaluktot ang lahat para palabasin na si Kia ay isang emotionally unstable na fiancé na ang pagseselos ay sumira sa isang maganda sanang relasyon. Your Honor, sabi ng abogado, ang aking mga kliyente,
Si Mr. De Vera at Mrs. Reyes ay wala pong ibang hinangad kundi ang kapayapaan. Ngunit dahil po sa walang tigil na panghaharas at paninirang puri mula sa akusado, napilitan po silang humingi ng proteksyon mula sa korteng ito. Pinigilan ni Kia ang sarili na tumawa ng mapakla. Harassment? Paninirang puri? Sunod na tinawag sa witness stand si Cami. Umiiyak na naman ito. Bawat patak ng luha ay tila kalkulado. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari kung saan siya at si Carl ay nagkataon lang na nagkalapit dahil pareho silang nag-aalala sa erratic behavior ni Kia. Sinabi niyang sinubukan niyang kausapin ang kanyang kapatid, ngunit sinalubong lang siya ng galit at mga akusasyon. Mahal na mahal ko po ang ate ko, sabi ni Cami sa pagitan ng mga hikbi habang nakatingin sa hukom. Pero natatakot po ako sa kanya. Habang nagsasalita si Cami, nakatingin lang si Kia sa kanyang ina sa audience. Nakita niya ang bawat pagtango ni Aling Martha, ang bawat pagpunas nito ng panyo sa mata. Lubos na naniniwala sa pag-arte ng paborito nitong anak. Mas masakit pa yon kaysa sa mga kasinungalingan ni Cami. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Kia para mag-cross-examine, tumayo siya. Ang buong silid ay nag-aabang. Dala ang isang manipis na folder. Lumapit siya sa witness stand. Hindi siya tumingin kay Cami. Sa halip, nagsalita siya habang nakatingin sa isang blangkong espasyo sa pader. Miss Reyes, panimula ni Kia. Ang boses ay formal at walang emosyon. Maari mo bang ilarawan sa korteng ito ang relasyon ninyo ng aking dating nobyo, si Mr. De Vera? Kami po ay nagmamahalan, sagot ni Cami. At kailan nagsimula ang pagmamahalang ito? Nag-alinlangan si Cami. Matapos pong maging komplikado ang lahat sa inyo ni ate. So para maging malinaw, sabi ni Kia, dahan-dahang lumalapit. Sinasabi mo na walang namagitang anuman sa inyo ni Mr. De Vera bago ang araw na ako ay umalis sa aming bahay? Wala po, sagot ni Cami. Ang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkataranta. Tumango si Kia. Salamat. Bumalik siya sa kanyang mesa at may kinuha mula sa folder. Mga litrato. Your Honor, nais ko pong ipresenta ang mga ito bilang Exhibit A. Ibinigay niya ang mga litrato sa bailiff na ipinakita muna sa abogado ni Carl at pagkatapos ay kay Cami. Ang mga ito ay mga litrato nila ni Carl at Cami sa iba't ibang okasyon sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Isang business trip ni Carl kung saan sinamahan lang siya ni Cami, isang birthday party ng kaibigan, isang weekend getaway na aksidenteng nagkasabay sila. Sa bawat litrato, ang paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa ay nagsasabi ng ibang kwento. Miss Reyes, maaari mo bang ipaliwanag ang mga litratong ito? Namutla si Cami. Magkaibigan lang po kami. Hindi na pinansin ni Kia ang sagot nito. Nagpatuloy siya sa kanyang mga tanong. Simple, lohikal, at sunod-sunod. Bawat tanong ay isang maliit na sinulid na humihila sa tela ng kasinungalingan ni Cami. Bawat sagot ni Cami ay lalong nagiging paiba-iba at hindi ka panipaniwala. Ang pag-arte nito ay unti-unting nawawala. Ang lumalabas na ngayon ay ang tunay na Cami, defensive at magagalitin. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Kia ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Ang dating buong pusong paniniwala ay napalitan na ng pagdududa. Ang pagkunot ng noo. Ang pag-aalala sa mga mata. Naramdaman ni Kia na ito na ang tamang pagkakataon. Tumayo siya ng diretso, hinarap ang hukom, at nagsalita ng malinaw at may awtoridad. Your Honor, ang panig ng depensa ay may nais tawaging testigo para patunayan na ang lahat ng ito ay hindi lamang simpleng pagmamahalan, kundi isang planadong panloloko. Tumingin siya sa pinto sa likod ng courtroom. Ang kagalang-galang na hukom, tinatawag ko po sa witness stand si Ginoong Antonio Tony De Leon.
Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, biglang nanigas si Kami sa kanyang upuan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa pinto na may halong takot at hindi makapaniwalang ekspresyon. At mula sa pinto na yon, dahan-dahang pumasok si Mang Tony. Ang pagpasok ni Mang Tony sa courtroom ay parang isang bagyo na humampas sa isang tahimik na dagat. Ang dating driver, na ngayoy mas matatag na ang tindig, ay naglakad patungo sa witness stand. Bawat hakbang niya ay tila isang martilyo na tumatama sa pader ng mga kasinungalingan. Umupo si Mang Tony. Nanumpa. Ang tingin nito ay dumapo kay Kami na ngayon ay nanginginig na at halos maiyak na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng pag-arte. Ito ay luha ng takot. Mang Tony, panimula ni Kia, ang boses ay matatag at malinaw. Maari mo bang sabihin sa korte ang iyong nalalaman tungkol sa mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas, partikular sa insidente na nagresulta sa pag-amin ni Miss Kami Reyes ng isang pagkakamali sa accounting? Huminga ng malalim si Mang Tony. Sa detalyadong paraan, ikinuwento niya ang lahat, mula sa paghatid niya kay Kami sa isang mamahaling hotel hanggang sa pagdinig niya sa usapan nito sa isang negosyante. Narinig ko po ang mga salitang palabasin na ikaw ang may kasalanan at mas malaki ang babalik sa'yo. Ang bawat salita ay tumatagos. Ang abogado ni Carl ay sumubok na umangal, ngunit pinatahimik ng hukom. Ang mga mata ni Aling Martha ay nanlalaki sa gulat, hindi makapaniwala. At pagkatapos po noon, pagpapatuloy ni Mang Tony, tinakot po ako ni Ma'am Kami. Binantaan po niya ang pamilya ko kung magsasalita po ako. Ang pagtatapos ng testimonya ni Mang Tony ay parang isang malakas na dagundong. Tumayo si Kia. May hawak siyang mga kopya ng transaksyon mula sa libro ng kanyang ama. Your Honor, sabi ni Kia, ipinapakita ng mga transaksyong ito na ang isang malaking halaga ng pera ay inilabas mula sa kumpanya ng aming pamilya sa araw ding iyon. Ang perang iyon ay napunta sa account ng isang Mr. Ricardo Manalo, na siya ring business partner ng hotel na binanggit ni Mang Tony. At ayon po sa investigasyon ng aming private investigator, si Mr. Manalo ay may direktang koneksyon sa isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Mr. Carl de Vera. Ang lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pandaraya, ang utang na loob, ang kasinungalingan. Si Kami ay napasigaw. Hindi, kasinungalingan yan. Nagsisinungaling sila. Pero huli na. Ang kanyang mga luha at pagtanggi ay hindi na kapani-paniwala. Nakita ni Kia ang mukha ni Carl. Walang emosyon, walang awa. Isang lalaking handang magtago sa likod ng isang babae para iligtas ang sarili. Nang makita ni Carl na wala na siyang kawala, tumayo siya. Your Honor, sabi ni Carl, ang boses ay kalmado, ngunit may pait. Nais ko pong ipahayag na wala po akong kinalaman sa ginawa ni Kami Reyes 10 taon na ang nakalipas. Ang lahat po ng ito ay sarili niyang kagagawan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Kami kay Carl. Ang pagtataksil sa kanyang mukha ay mas masakit pa kaysa sa panlilin lang na ginawa niya kay Kia. Ang kanyang kakampi ay nagkanulo na rin sa kanya. Hindi na nakapagtimpi si Kami. Sumigaw siya. Sinungaling! Ginamit mo lang ako. Pareho kayong sinungaling. Pareho ninyo akong sinira. Ang silid ay napuno ng kaguluhan. Pinatahimik ng hukom ang lahat. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita ni Kia ang kanyang ina. Si Aling Martha ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namumutla. Ang pagkabigla, ang sakit, ang realization. Nahimatay si Aling Martha. Agad na lumapit si Carter kasama ang iba pang bailiff. Nagkagulo ang lahat. Narinig ni Kia ang malakas na tunog ng gavel ng hukom. Order in the court! Nang bumalik ang katahimikan, tumingin ang hukom sa lahat. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng pagkadismaya.
Sa harap ng mga ebidensya at testimonya, malinaw ang panlolokong nangyari. Sabi ng hukom, Miss Cami Reyes, kayo po ay mapapatunayang nagkasala ng fraud at perjury. Mr. Carl De Vera, kayo po ay kasabwat. Ang lahat ng joint assets na inyong inaangkin ay ibabalik sa orihinal nitong may-ari, si Miss Kia Reyes. Ang bawat salita ay isang hatol. Ang mga pangarap ni Carl at Cami ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang pangalan ay nadungisan. Ang kanilang hinaharap ay nasira. Pero para kay Kia, hindi yon isang tagumpay. Ang nakikita niya ay ang kanyang ina na ngayon ay inaalalayan palabas ng courtroom. Ang muka ay puno ng matinding sakit. Lumingon si Aling Martha. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Aling Martha, walang galit, walang paghuhusga, tanging pagsisisi at isang mahinang salita ang lumabas sa bibig nito bago pa man ito tuluyang mawala sa paningin ni Kia. Anak. Ang salitang anak ay umalingaw-ngaw sa isip ni Kia. Ang tinig na yon na dati ay puno ng galit at paghusga ay ngayon ay nababalutan ng pagsisisi at sakit. Lumabas siya ng courtroom, iniwan ang mga nagkakagulong reporter at ang mga nawasak na pangarap ni na Carl at Cami. Hindi siya nagtagumpay sa legal na laban na iyon. Hindi rin siya naging masaya. Ang puso niya ay mabigat. Nakatayo si Carter sa labas. Agad nitong nakita ang kalungkutan sa mga mata ni Kia. Niyakap lang niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Okay lang na malungkot. Nasaan si nanay? Tanong ni Kia. Ang boses ay mahina. Dinala sa ospital. Sagot ni Carter. Hindi naman malala. Pagod lang. At gulat. Kinagabihan, pumunta sila sa ospital. Mahimbing na natutulog si Aling Martha. Ang mukha ay payapa na ngayon. Sa tabi niya, naroon si Tita Lorna, umiiyak habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid. Nalaman niya ang lahat, Kia. Mahinang sabi ni Tita Lorna. Ang tungkol sa pagpaplano ni Cami noon, ang lahat. Tumangulang si Kia. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, magalit, magtanong, bakit ngayon lang? Pero ang nakita niyang sakit sa mukha ng kanyang ina ay masigit pa sa anumang galit na mararamdaman niya. Kinaumagahan, nagising si Aling Martha. Pagkakita kay Kia, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ni Kia. Nay, magpahinga po muna kayo, sabi ni Kia. Anak, humikbi si Aling Martha. Patawarin mo ako. Ang bulag-bulag ko. Ang tanga-tanga ko. Pinaniwalaan ko ang kapatid mo. Hindi ko pinakinggan ang sarili kong anak. Ang mga salitang iyon ay matagal nang gustong marinig ni Kia. Ang mga salitang iyon ay dapat na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ang tanging naramdaman niya ay isang matinding sakit. Umupo si Kia sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na nagtulak sa kanya palabas ng bahay. Pinapatawad ko po kayo, Nay, sabi ni Kia. Ang boses ay puno ng emosyon, pero kailangan ko munang patawarin ang sarili ko. Naintindihan ni Aling Martha. Hindi ito ang instant na pagpapatawad na umaayos sa lahat. Ito ay isang proseso. Isang mahaba at masakit na proseso. Hindi nagtagal, lumabas din ang formal na desisyon ng korte. Si Carl at Cami ay napatunayang may sala sa kasong isinampa ni Kia at nahaharap din sa hiwalay na kaso para sa fraud at perjury. Ang lahat ng joint assets ay ibinalik kay Kia. Ang kanilang reputasyon ay gumuho at ang hiya na dulot ng iskandalo ay mas matindi pa sa anumang parusa ng batas. Ngunit ang material na tagumpay ay hindi nagbigay ng kasiyahan kay Kia. Isang linggo matapos ang pagdinig, inabisuhan si Kia na pwede na siyang bumalik sa kanilang bahay. Binuksan niya ang pinto. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mga kasangkapan, ang mga alaala. Pero ang espasyo ay tila ba nanlalamig. Walang buhay.
Ang bahay na yon ay hindi na tahanan. Umuwi siya sa apartment ni Carter. Doon, naramdaman niyang mas payapa siya. Isang araw, habang nakaupo siya sa sala, nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin, lumapit si Carter. May dala itong isang susi. Hindi isa, kundi isang buong CHMG susi. Inabot nito kay Kia. Ano ito? Tanong ni Kia. Nakita ko ito kanina sa ibaba, sabi ni Carter, na may ngiti sa kanyang labi. Yung dating pwesto ng luma naming panaderya. Matagal nang bakante at sa pagkakaalam ko nasa pangalan ko pa rin. Tinitigan ni Kia ang CHMGA susi. Hindi ito ang lumamong bahay, sabi ni Carter. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero pwede nating gawing tahanan. Isang lugar kung saan ikaw ang batas. Isang lugar kung saan ikaw ang bida. Ang CHMGA ay susi sa kanyang palad ay tila isang bagong pintuan na bumubukas sa kanyang buhay. Ang dating panaderya ng pamilya ni Carter, isang lugar na puno ng potensyal. Doon, sa gitna ng barangay San Roque, nakita ni Kia ang kanyang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang lumang panaderya ay naging isang maliit at maaliwalas na law office. Hindi ito marangya, ngunit puno ng init at pag-asa. Sa dingding, naroon pa rin ang karatula na sulat kamay ni Carter. Libreng payong legal kit. Attorney Kia Reyes. Pero ngayon, mas professional na ang bersyon. Inukit sa kahoy. Si Kia, na ngayon ay mas matatag at mas may kumpiyansa, ay abala sa kanyang trabaho. Patuloy niyang tinutulungan ang mga kapitbahay, mga ina na may problema sa sustento, mga manggagawa na hindi nabayaran, mga pamilyang nangangailangan ng legal na payo. Ang bawat kasong nalulutas niya ay hindi lang isang tagumpay sa korte, kundi isang pagpapatunay sa kanyang sarili na may halaga siya. Ang relasyon nila ni Carter ay naging matibay. Hindi na lang sila magkaibigan o magkakampi. Sila ay naging magkasintahan na ang pundasyon ay nakabatay sa pagtitiwala, respeto at pagmamahal na dumaan sa matinding pagsubok. Si Carter ang kanyang anchor, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng mga laban. Isang hapon, habang nagpipintura sila ng bagong dingding sa opisina, isang kulay mint green na nagbibigay ng sariwang pakiramdam. Nagtawanan sila habang nagkakalat ng pintura. Ito ang mga simpleng sandali na pinapangarap ni Kia. Mga sandaling puno ng totoo at walang pretensyong kaligayahan. Ayos ba, Attorney Reyes? Tanong ni Carter habang pinupunasan ang pintura sa mukha ni Kia. Ngumiti si Kia. Perpekto, Mr. Celis. Ang kanyang ina, si Aling Martha, ay unti-unti nang bumubuti. Regular siyang bumibisita sa bahay nila, bagamat hindi na siya roon nakatira. Ang kanilang relasyon ay malayo pa sa dati, ngunit nagkaroon na ng pagpapatawad. Hindi na yon ang pagpapatawad na binibigay ng isang anak sa kanyang ina. Ito ay pagpapatawad na nanggagaling sa isang babaeng natuto ng bumangon. Isang araw, habang papalabas si Kia ng opisina, may isang envelope na nakapatong sa mesa niya. Walang pangalan ang nagpadala, pero pamilyar ang sulat kamay mula kay Kami. Ibinigay ito sa kanya ng warden sa kulungan, ayon sa sulat sa likod ng envelope. Tinitigan ni Kia ang sulat. Isang sandali, inisip niya itong buksan at basahin. Gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin ng kanyang kapatid. Pagsisisi, paghingi ng tawad, o isa na namang pagtatangka para linlangin siya. Ngunit huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang kamay ni Carter sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Carter at pagkatapos ay sa labas ng bintana. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang kalangitan ay nagpipinta ng iba't ibang kulay, kahel, rosas, at purpura. Nakita niya ang mga bata na naglalaro pa rin sa kalye, ang mga naglalako ng pagkain, ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan, ang kanyang komunidad. Kinuha ni Kia ang sulat. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, maingat niya itong inilagay sa isang drawer
sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang legal na dokumento. Hindi na niya kailangan ang mga salita ng nakaraan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya. Lumabas siya ng opisina, kasama si Carter. Naglalakad sila pauwi, magkahawak kamay. Ang simoy ng hangin ay presko. Ang mga ilaw ng poste ay nagsisimula ng lumiwanag. Tumingin si Kia sa paligid. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay. Ang mga batang naglalambingan. Ang pagmamahal ni Carter sa tabi niya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pagsubok, naramdaman ni Kia na nasa tamang lugar siya. Sa wakas, naramdaman niya na nasa bahay na siya. 1 taon na ang lumipas. Ang maliit na law office ni Attorney Kia Reyes ay nagdiriwang ng kanyang unang anibersaryo. Ang dating panaderya ay puno ng tawa at buhay. May inihandang spaghetti ni Tita Lorna, fried chicken, at syempre, leche flan. Pero ngayon, gawa na yon ng sarili niyang mga kamay, isang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang mga tao sa barangay ay nagsidalo lahat. Si Aling Nene, ang labandera, ang chuper, lahat ng taong tinulungan ni Kia ay naroon. Nagbibigay ng pagbati at pasasalamat. Ang dating abogadong nawalan ng lahat ay ngayon ay isang haligi ng komunidad, isang simbolo ng pag-asa. Nakatayo si Kia sa tabi ni Carter. Hawak ang isang baso ng fruit juice. Ang kanyang nangiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Wala na ang bakas ng sakit at pagtataksil. Ang naroon ay ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Dumating si Aling Martha, kasama si Tita Lorna. Ang kanilang ina ay hindi na ang dating ina na madaling manipulahin. Ang kanyang mga mata ay mas matalino na ngayon at ang kanyang nangiti ay mas sinsero. Ang relasyon nila ni Kia ay dahan-dahang bumubuo, isang hakbang sa bawat pagkakataon. May mga sugat na hindi lubusang naghihilom, ngunit natutunan nilang mabuhay na may peklat bilang paalala ng lakas na kanilang natuklasan. Nang matapos ang kainan, kinuha ni Carter ang mikropono, bahagya siyang kinabahan, at nagtawanan ng lahat. Gusto ko lang po sanang pasalamatan ang lahat ng dumalo, panimula ni Carter. At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Lumingon siya kay Kia at lumuhod sa harap nito. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ay napasinghap. Kia Reyes, sabi ni Carter, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Nakita kita sa pinakamahinang sandali mo at nakita rin kita sa pinakamalakas. Hindi ka sumuko, lumaban ka, at ngayon, ipinapakita mo sa lahat kung gaano kalaki ang puso mo. Will you make me the happiest man in Barangay San Roque? Will you marry me? Napuno ng sigawan at palakpakan ng lugar. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Kia, pero sa pagkakataong ito, luha iyon ng kaligayahan. Oo! Sagot ni Kia at niyakap niya ng mahigpit si Carter. Nang maghiwalay sila, lumapit si Aling Martha kay Carter. Hinawakan nito ang kamay ng binata. Salamat sa pag-aalaga mo sa pinakamahalaga kong yaman, sabi ni Aling Martha. Ang boses ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Tumingin ito kay Kia at ngumiti. Masaya ako para sa inyo mga anak. Ang pagpapatawad. Nahanap na ito ni Kia. Hindi lang ang pagpapatawad sa kanyang ina, kundi ang pagpapatawad din sa kanyang sarili. Ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na niya mababago, ngunit ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay. Nahanap din niya ang kapayapaan, hindi sa yaman o karangyaan, kundi sa simple at tunay na pagmamahal mula kay Carter, mula sa komunidad, at mula sa kanyang sariling buo ng puso. Ang aral na naiwan sa lahat ay malinaw. Ang tunay na tahanan ay hindi ang 4 na sulok ng isang bahay o ang mga material na bagay na naroroon.
Ito ay ang pundasyon ng pagtitiwala, respeto, at pagmamahalan na itinayo sa bawat puso. Ito ang kapayapaan na matatagpuan mo sa iyong sarili at ang pagmamahal na pinili mong ibigay at tanggapin. Ito ang tunay na tahanan ng puso.